huwag natin kalimutan. Hindi lang yung grasya ng Diyos. Ngunit din, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ay nasa una yung grasya ng Diyos. Kung sabihin natin, bakit nasira yung grasya ng Diyos? Gawa ng kasalanan. Pero kung tukusin, lahat ay itinalaga ng Diyos sa maayon sa kanyang biyaya at pagpapala. Kaya nga yun ang nais na makamit ni Jesus para sa lahat ng mga nananalig. Kaya nga kung titignan natin, sinabi na Jesus, huwag kayong mabahala, huwag kayong mabalisa. Ang pinakailangan, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Kasi yun yung unang biyaya, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Nanawa makita natin, binigyan tayo ng buhay sa daigdig na ito. Pinagkalooban tayo ng panahon na magkasama-sama. Kaya kalimitan sinasabi ko na huwag natin kalimutan yung biyaya ng presensya ng bawat isa na napakahalaga habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Bakit ba marami tayong regrets? Ano ba sa Tagalog yung regrets? Panghihinayang. Kasi nga, ay binaliwala natin yung presensya ng bawat isa. Binaliwala natin yung pagkilos natin na kaakibat ng ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Pinaliwala natin yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Nakunutusin natin yung unang ibinigay sa atin ang biyaya ng buhay. Doon nagsisimula yun. Kaya nga, kamakailan lang, matapos yung CBCP meeting, pinagtibay yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. Bahagi ko yun, ipagpasalamat natin yung buhay na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isang sa atin. At nawa, pahalagahan natin yung biyaya ng buhay na pinagsasaluhan natin. Kasi dyan lahat nagsisimula. Yung buhay na ganap at kasiya-siya ay di lalo na yung buhay na walang hanggan. Bahagi ko nagsisimula sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya pahalagahan natin yung presensya ng buhay ng bawat isa. Pagpasalamat tayo sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay nyo at sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Diodato na naging bahagi ng inyong buhay. At nawa, yung buhay na yan ay nakatulong para pakinabangan natin yung susunod na biyaya, yung buhay na ganap at kasiyasiya. At ano ba yung susunod na biyaya? Ay di, yung buhay na walang hanggan. Nanawa ay higit natin makamit doon sa pagdating ng ating kamatayan. Nanawa makasama-sama tayo doon sa kaharian ng Diyos. Pero lahat ng yan ay ang pundasyon ay yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa buhay ng mga kasama natin, sa mga buhay na pinanggalingan ng buhay natin, sa mga magulang natin. Magpasalamat tayo sa buhay na kung saan ay nawa ay nakapagbigay ng aral sa atin sa daigdig na ito para higit natin pakinabangan
Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya na ipinagkakaroon sa atin every day. Kaya po huwag natin kalimutan na palaging magpasalamat sa araw-araw na pamumuhay. At sana po kapag araw ng linggo, makasimba tayo bilang pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaroon ng Diyos sa atin. At kapag po pinahalaga natin yan, hindi tayo manghinayang. Ba't tayo manghinayang? Sayang. Kaya ang kalimitan ng tao, napupuno ng panghinayang kasi bakit? Sinayang niya yung buhay na ipinagkaloob sa kanya at maaaring sinayang niya rin yung buhay at panahon na magpasalamat doon sa mga taong naging mga kasama niya habang siya nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya sana po ay huwag nating kalimutan na magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng aming buhay. Magpasalamat kayo sa buhay na naging bahagi kayo ng buhay ni Deodato.